Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Martes sa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Kwento tungkol kay Sakeo ang narinig natin ngayon sa ating ebanghelyo. Si Sakeo ay isang publikano, kilalang makasalanan. Hindi Hudyo, kaya itinuturing na marumi. Pero marami siyang naririnig na magagandang kwento tungkol kay Jesus. Kaya naging interesado siya kay Jesus at ninais niyang makilala kung sino itong Jesus na ito. At yung kanyang kagustuhan na makilala si Jesus ay hindi lamang nanatili sa kanyang isip. Gumawa siya ng paraan upang makilala si Jesus. Pero may problema. Sabi ng Ebanghelyo, siya ay pandak. Napakaliit. Kaya kapag dumarating na si Jesus at lalapit siya, hindi siya makalapit sapagkat ang mas nauuna yung mga taong normal ang taas. At dahil sa pandak, hindi niya makita si Jesus. Kaya umisip siya ng pamamaraan. Papaano ko makikita si Jesus? Lalo na kapag siya'y daraan sa lugar na malapit sa akin. At naisip niya, umakyat sa isang puno ng sikomoro upang sa pagdaan ni Jesus, makita siya sa itaas ng puno. At tama si Sakeo. Nung nagkaroon ng pagkakataon na nariyan si Jesus, umakyat siya sa puno ng sikomoro at sa pagdaraan ni Jesus, napansin siya ni Jesus. At sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka riyan. Nais kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Tagumpay ang plano ni Sakeo. Talagang malinaw na malinaw at totoong-totoo sa kanya yung madalas naririnig natin. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Kaya madiskarte talaga itong Sakeo na ito. Yung kanyang kagustuhan na makita si Jesus ay talagang sinigurado niya, magagawa niya sa kabila ng siya'y pandak. At ngayon, nakituloy si Jesus sa kanyang tahanan. At hindi ito nagustuhan ng mga tao. Nagbulong-bulungan sila. Ano ba naman itong Jesus na ito nakikituloy sa bahay ng isang makasalanan? Hindi man niya kilala itong Sakeo na ito? Makasalanan yan. Hindi yan Hudyo. Yan ay kumukuha ng pera na hindi kanya at iyon ang dahilan kung bakit siya yumaman. Hindi ba alam ni Jesus yun? Pero sa napakalaking biyaya na tinanggap ni Sakeo, na tumuloy at nakikain si Jesus sa kanilang bahay, nagsabi na agad si Sakeo ng mga salita na ikinagulat ng marami. Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. Para kay Sakeo, sapat na nandirito sa aking tahanan si Jesus para sabihin ko ang kung ano ang kasalanang aking nagawa at kung papaano ko ito mapagbabayaran.
Ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian at yung mga nadaya ko sa aking pakikipag-usap sa kanila, ibabalik ko ng 4 na ibayo ang aking nakuha sa kanila. At sapat na yon para sabihin ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Bagamat siya'y publikano, hentil, makasalanan, dapat ninyong malaman, itong taong ito ay lipi rin ni Abraham. At pagkatapos sinabi ni Jesus, naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Kaya nagtagpo ang kagustuhan ni Zaccheo at ang misyon ni Jesus. Ano ang gusto ni Zaccheo? Makita si Jesus. Ano ang misyon ni Jesus? Hanapin at iligtas ang naligaw. Yun ang magandang kwento ng buhay ni Zaccheo. Kaya mga kapatid, kung katulad ni Zaccheo, magkakaroon din tayo ng malinaw na kagustuhan na makita si Jesus. Siguraduhin natin na yung kagustuhan na yan ay ipapakita natin sa gawa. Na hindi lamang iyan mananatiling salita at hindi lamang yan mananatili sa ating isip. Kapag gugustuhin natin na talagang makita si Jesus, anuman ang mga hadlang, anuman ang mga sagabal, makakagawa tayo ng paraan sapagkat alam natin kung ano ang dapat gawin. Amen.